Spoilers, please! Maraming tao ang ayaw sa spoilers. Mas gusto nilang malaman ang ending ng kwento on their own time kaysa marinig ito mula sa iba. Minsan pa nga nagagalit ang taong na-spoil sa taong nang-spoil ng ending sa kanya. Kung titingnan natin ang mga nangyari noong Holy Tuesday, makikita natin na puno ito ng mga huling pangaral ni Jesus sa kanyang mga alagad. Marami siyang parable na ikinuwento. Hinarap din niya ang mga tanong ng religious leaders at ito ang matindi. Nagbigay siya ng spoilers tungkol sa pagkawasak ng templo at sa mga digmaan na mangyayari sa hinaharap. Kung nandun ka, baka nagulat, natakot o nagalit ka sa spoilers na ito. Sino ba naman ang gustong marinig na mawawasak ang templo ng bayan ninyo, di ba? Pero sa totoo lang, hindi ang mga ito ang pinakamahalagang spoiler ni Jesus that day. Nagbigay din siya ng detalye tungkol sa gagawing pagtataksil ng isa sa kanyang mga alagad at ang kasunod na pagkapako niya sa krus. Kung isa ka sa disciple ni Jesus that time, ito na yata ang pinakamasakit na spoiler na maririnig mo. Pero para sa atin na nakakaalam ng buong kwento, may kasamang assurance ang spoiler na ito. Bakit? Kasi alam natin kung bakit niya kailangang maghirap para iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan at i-restore ang relationship natin sa Panginoon. Kasi alam natin na pagkatapos niyang ipako sa krus at mamatay, mabubuhay siyang muli on the third day at babalik sa langit upang ihanda ang tahanan ng mga tatanggap sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas. Ayaw mo ba sa spoilers? Ito ang isang spoiler na dapat ikatuwa mo. Kung tatanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon, patatawarin niya ang lahat ng mga kasalanan mo at makakasama mo siya sa langit balang araw. Napakagandang spoiler, di ba? Let's pray. Dear Jesus, excited na kaming makarating sa ending ng kwento kung saan makakasama ka namin habang buhay. Amen. Balikan ang isang instance na na-spoil ka sa ending ng isang pelikula o libro. Ano ang naramdaman mo? Ikumpara ito sa nararamdaman mo nang malaman mo ang magiging happy ending ng followers ni Kristo. Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na. Ang anak ng tao ay pagtataksilan upang maipapako sa krus. Matthew 26 verse 2. This is Felici Pangilinan Buizan saying, we win in the end.